Up mga katunay, syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, kung napapansin nyo, medyo hindi tayo nakapag-upload nitong mga nakakaraan kasi tayo ay dinaanan ng dilubyo hanggang ngayon, baha pa rin, no? Yung mga gamit natin inangat natin lahat, no? Sana maging ligtas tayo lahat doon sa mga naapektuhan ng baha. Ayan, syempre meron tayong topic ngayon. Ayan, yung tungkol kay kay Baste Duterte versus General Torre. Oh, alam nyo ba yon mga katunay? Syempre, pero yung main na pag-uusapan natin dito is si Bam Aquino. Mag-iimbestiga na. No? Mag-iimbestiga na. Ano yung iimbestigahan niya? Di ba? Pero ito muna pag-usapan natin mga katunay. Yung laban na ni Basti Duterte tsaka ni General Torre. 'Di ba naghahamon si naghamon si Baste, no, ng duelo ng boxing para suntukan kay General Torre. So pinalaga naman ngayon ni General Torre, 'di ba? Tapang-tapang ni General, no. Wala tayong mga effects ngayon eh. Kayo mga katunay, kung tutusin, kung maglalaban yung dalawa, kanino kayo doon? Kay Basti Duterte o kay General Torre, no? Iba kasi proud na sinasabi na si General Torre pumalag, 'di ba? Sa hamon ni Baste, ganto ganyan. Kasi pinakita yung video na nagte-training si Baste, no? Parang nagte-training siya ng boxing. Pero sa totoo lang, no, napansin ko habang sumusuntok si Baste doon sa nagte-train sa kanya, is talagang ang lalakas talaga ng mga bigay ni Baste. O para sa akin, pag tumama sa mukha yun, talagang masakit, talagang talagang solid talaga. Tapos ito naman, si General Torre is nagpakita rin ng video na nagpa-practice din siya ng boxing. No? So parang pumayag si General Torre doon sa hamon ni Baste na sila ay mag-boxing, magsuntukan, ganyan. 12 rounds, no? Parang ako nga nagtataka, hindi ko alam kung aabot ng 12 rounds si General Torre. Pero nasa sa kanya na 'yon, 'di ba? Pero mga katunay, 'di ba? Para sa akin kasi, no, ang daming kumbaga maraming problema ang bansa eh. Pero syempre, si Basti naman talaga, alam natin yung pinaghuhugutan eh. Yung pinaghuhugutan ng niya. Dahil syempre sa mga nangyari, lalong-lalo na kay PRRD. Dahil alam natin si Torre talaga yung lumantad dyan sa mga yung mga pagkuha kay PRRD, yung pagdala sa dahig. Syempre yung init ng ulo, 'di ba? Hindi mawawala talaga 'yon. Pero para sa akin kasi, no? Kung sila magsasalpukan, ang laking advantage kasi ni Baste. Unang-una, bata pa si Baste. At saka nakikita natin malakas yung katawan ni Baste. 'Di ba? Paano kasi iisipin natin, paano kung mapuruhan ni Baste si General Torre? Kasi sa boxing hindi naman nawawala yung ganun eh. Yung napupuruhan mo yung kalaban mo eh. Paano pag napuruhan? Ano ba yung magagarantya ni Baste na hindi siya sasabit? Hindi siya ididemanda, hindi ba siya makukulong? Kaya nga sabi ni Pulong Duterte na parang gusto niya sige matuloy kasi ang dami nagsasabi na umatras daw si Baste, kung ano-ano daw yung mga kinakatwiran ni Baste, na yung kung kailan pumayag sa hamon si General Torre is biglang biglang umatras si Baste, no? Para sa akin kasi hindi naman umatras yung tao. Sa tingin ko ganon, hindi umatras yun, no? Sa akin kasi tama naman sinabi ni Pulong na kailangan magkaroon sila ng kasulatan, 'di ba? No, na kung may mangyari ba, kung sakasakali kay General Torre, halimbawa, mapuruhan ni Baste, may kasulatan sila na hindi ba sasabit si Basti ron. Kasi mahirap pag sumabit siya ron eh. 'Di ba? Mamaya kasuhan siya, ganto. Alam naman natin ng boxing, may mga aksidente na ganun ang nangyayari. 'Di ba? Ngayon, kung sa fund ng mga nabahaan, para ganon, yung gustong gawin ni General Torre, maganda rin 'yon. 'Di ba? Mag-raise na, parang makaka-raise ng pondo para sa mga naapektuhan ng baha, okay din yung naisip niya, no? Pero syempre, mas maganda na rin yung sinabi ni Pulong na magkaroon muna sila ng ganung kasulatan.
Kasi iba talaga eh. Kahit sabihin natin na ano, na matapang si Torre, matapang siya, ganyan-ganyan. Iba na kasi yung advantage ng edad. 'Di ba yung advantage ng edad? Hindi pa rin na kasi nakikita ko kasi yung practice ni General Torre medyo hindi na ganun kabigat ang mga suntok niya, mga ano, hindi katulad kay Baste, 'di ba? Kaya yung sinasabi nilang maraming katwiran si Baste, katulad niya, yung sinabi ni Pulong na kung anong katwiran na naman yan, kinokomenta nila ng ganun, hindi naman siguro. Kumbaga nagsisigurado lang sila kasi syempre, nahanapan na nila ng butas si BP Sara, si PRRD, hindi naman dapat syempre na humantong na pati si Baste ay mahanapan din nila ng butas. 'Di ba? Kaya mas maganda, magkaroon muna sila ng kasulatan. Dahil boxing yan, hindi natin alam kung ano talagang mangyayari diyan, lalong-lalo na, 'di ba? Si Baste merong ano yan, baga merong pinaghuhugutan, no? Mahirap 'yan. At syempre dito, sa isang topic naman ngayon, ayan, syempre si Bam Aquino, no? Si Bam Aquino dahil mag-iimbestiga daw sa flood control project ni BBM. Ayan, no? Ayan, sabi nga ni Bam Aquino dito, flood control, pangako, pero flood out of control ang inabot ng taong bayan. Para sa akin, parang ano nakita natin na wala namang nangyari doon sa flood control project. Kasi ang dami pa ring binabaha talaga ngayon. Grabe. 'Di ba kasi, nung mga nakakaraang nung nakaraang administrasyon, hindi naman ganong binabaha. Wala namang ganito klaseng problema. No, bukod sa pandemic lang taga sinalubong natin. Kaso ngayon, matindi yung mga pagbahang nangyayari. So, nasaan na yung flood control project? Diba? Hindi lang hanapin natin Nasaan na yun? Sinabi, meron ng mga nagawa. Bakit nagkakaroon ng baha? Kasi kung gawa na yung flood control project na yan, hindi na tayo para magkaroon ng baha. Siguro nagtataka rin si Bam kung bakit nagkakaganon. Kung sinasabi sa SONA, sinasabi sa ganito, na may mga nagawa na, may nagawa na, bakit nga nagbabaha pa rin? Ang dami pa rin naaapektuhan. 'Di ba? Kasi hindi lang naman biro-biro yung halaga niyan Bilyon-bilyon 'yan. 'Di ba? Tapos ganyan lang yung mga taon is naaapektuhan pa rin. Wala pa ring pagbabagong nangyayari. Lalo pang lumala. 'Di ba? Kaya siguro para sa akin, ayan si Bam, nakikita niya yung mali, may nakikita siyang butas. Kaya talagang mag-iimbestiga siya kasi talagang iimbestigahan niya yung flood control project ni PBBM. No? Kaya dapat talaga naman nating malaman. Kaya dapat nagsasalita din sila tungkol sa mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Kasi ang mga Pilipino yung nagsasaper, 'di ba, sa araw-araw na baha na nangyayari. Syempre, yung mga mayayaman hindi naman maaapektuhan 'yan Sino ba ang mga maaapektuhan? 'Di ba? Siyempre, taong bayan pa rin. Kaya ako, bilib ako kahit paano kay Bam. Kahit sabihin natin na dilawan si Bam, kahit paano nakikita natin na meron siyang prinsipyo, meron siyang paninindigan kahit papaano. 'Di ba? So, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace. Peace.